Hardy E-Flex versus Amakon, alin nga ba dito sa dalawang bahay tayo makatipid o di kaya mas makamura? At lalo na sa pangmatibayan. Ang dalawang bahay na ito ay bagong gawa at magkasing sukat lamang, abangan ang buong ginastos nila dito sa bahay nila. So ayon nga dito sa Amakon na bahay, bali natapos na po nila ito at nalipatan agad ng owner ng bahay, na kung saan natapos ang bahay na ito ay sa loob lang ng 11 days, ang buong sukat nito ay 16 feet by 17 feet, yung workers nila bali dalawa lamang at sumasahod per day ng 600 pesos. Ang mga materyales nilang nabili dito ay hollow block cement, bakal kahoy, Amakon plywood at yarrow na may sukat na 12 feet, so ayun nga makikita natin yung loob naka-double wall na po. Sa pinakasahig nila naka-flooring, hindi muna sila naglagay ng division para sa bedroom na kung saan ginawa muna nila ito studio type sa loob, na kung saan pagpasok mo makikita muna lahat, tulad ng kitchen nila, lavabo, dining area at yung pinaka-bedroom nila. So yung pinaka nagustuhan talaga nila sa bahay guys yung Amakon, yung dingding nila, dahil po hindi po talaga mainit sa loob lalo na nilagyan pa ng double wall. Ang buong nagastos nila sa bahay na ito ay 67,000 or 67k pesos kasama na yung sa workers nilang gumawa. So ayan po, ito naman yung Hardy E-Flex na lipatan na rin nila, may sukat rin itong 16 feet by 17 feet, na kung saan ito yung kinalabasan sa bahay nila. Sa pagpagawa dito kumuha din sila ng dalawang workers at sumasahod din sila dito ng 600 per day. Natapos naman nila ito ng 11 days. So bali nilagyan rin nila ito ng dalawang layer na hollow blocks dito sa pinakaibaba. So sa mga materyales naman nila dito nakabili ng cement, bakal, hollow blocks, kahoy, Hardy E-Flex at long span roof rib type. So ayan naman yung loob, yung sahig nila dito naka-flooring na rin. Yung division nila sa bahay na ito yung bedroom lamang nila. Napaka-aliwalas sa loob, makikita natin yung living room, dining area, kitchen area at yung lavabo nila. Ang nakagandahan naman dito sa Hardy E-Flex ay pangmatagalan na rin ito, lalo na mapinturahan nila mas lalo pang tumibay, pero mas maganda din malagyan nila ito double walling para hindi masyado mainit sa loob. Ang pinakabuong nagastos rin nila dito sa bahay ay 58,000 pesos or 58k pesos, including na rin yung pasahod nila dito sa workers nila. Para sa inyo guys, saan pinaka nagustuhan nyo at mas sulit na bahay?